Tanaw, Shell. Bye. Bye. Convoy yan, convoy. Si Isabel nasa likod ko. Paalis na rin siya. Pinatid lang niya yung request ko na sticker. Thank you, Bel. Love you. Punta kaming Shell. Kami magkita ni Owen. Then sa kilometer 44. Ang meet up namin dapat 5:12 and then 6 o'clock sa kilometer 44 sa may South Expressway. So punta ko ng Shell, pagas muna ako. Aso. Habulin pa ako ng aso. Today mag long ride kami going to Bicol. Sa Ligao City, Albay na kami mag overnight stay. Tomorrow para sa day to ride namin, mag start kami ng Tagmayon Loop. And sa day 3 is pababa na kami pabalik na Manila. This is my second time na nag-ride going to Bicol. That was last July 2023. Music muna tayo. Dito na si Owen. Picture muna kami bago umalis. Okay, alis na kami. 5:23, 5:33. Going to kilometer 44. How? Going to kilometer 44. Pasok kami ng stage 3. Balintawak. Medyo mabilis. Share ko na lang din pala yung pinakarga ko ng gas. Pina-full tank ko na. 5 liters lang dahil may laman pa yung tanke.
sagad na yun. Umabot ng 313.09 pesos na 61.45 per liter. Dito yan sa Shell sa amin. Yung starting odometer ko is 8,295 kilometers. We'll see kung ilang kilometer tatakbuhin natin hanggang sa makabalik tayo ng Manila. Kaya tara, sama ka na sa ride namin. Na lang pag malapit na ako sa kilometer 4. Here na sa SLEX kilometer 44 southbound. Dito ang meeting place natin, KJ. Kasama din natin yung ride. Malamang kanina pa siya nag-aantay. Balete yung ano, Tambo exit. Hindi, ito mapa. Ah. Alis na din kami dito sa Petron kilometer 44 SLEX southbound. Time check is 6:53 AM. Next stopover namin is kay Kuya Oliver's Guluhan sa San Juan, Batangas para doon mag-breakfast. Estimated travel time is 1 hour 16 minutes. Let's go! Tapos si Boss Deng.
papasok ng ano ah. Tol. Star Tol. Medyo magkamuti-kamuti ka na po. Kaya nga eh. Oo nga eh. Kakamuti na tayo rito. Sa diretso. Diretso. Dito sa traffic. Mahaba yung traffic. Sisingit-singit na lang tayo. Sa right side, medyo okay, nakakasingit. Sige, sige boss, nasa kanan na kami. Ano sila mga nag-uwi yan? Hindi ko sabihin. Ha? Tama, holiday nga kasi ngayon, ano? Mag-uwi yan. Oh, holiday ngayon, di ba? Holiday ka tingin. Kaya pala kagabi maluwag eh. Oo, maluwag kagabi. Sa EDSA rin eh. Ngayon sila nag-uuwihan. Ano? Oo. Pero bakit siguro may ginagawa? Oh, may ginagawa yung kali na to. Sa right side ginagawa. Sisimento. Pasok tayo ulit ng kaliwa. Sa left side ulit. Konti ng konti. Oo, kumote ulit. Gipit na gipit na gipit. Parang ang konti ng dala mong gamit, Boss Jeng. Ha? Parang ang konti ng dala mong gamit. Ako, hindi ko mapagkasya yung gamit ko dito sa ano ko eh. Sharp lang na ba dala ko eh. Galing mo mag-impake eh. Isip na yun eh. Saka, yung pagka-shirt mo kasi puro ano eh. Hindi Ito dito pistan na ano. hindi ka ba magsuswimming doon, Jeng? Ha? Hindi ka magsuswimming? Mataba na ito ah. Oo. Kamote na lang. Parang mas okay pa yata naglooban tayo ah. Dapat yata naglooban na lang tayo ah. Okay lang. Nakakasingit ako sa gitna. Nasa gitna. Sa gitna. Maluwag. Basta mo muna ka. Sige, ako ang susunod. Pwede sa kanan no? Oh, medyo gitna, maluwag. Hindi ka takot eh. Tulog ako. Oh, sa kanan ano, maluwag sa kanan ano. Oh, sige. Sunod ako diyan. Naantay ko kasi kayo eh.
daw sabi. May crush daw eh. Ewan ko sino may crush dyan. Maganda ba yan? May crush daw eh. Sumusong sa ano. Ah, sumisingit. Ang bigat pa naman yan. Kaya may nakalagpas na kami sa traffic dito sa Stockton. Akaw na ulit. Balik kami pagka ma-exit na kami ng Lipa. Nakapit na tayo mag-exit. Oo yata eh. Oo, oo. Hindi pa? Hindi pa? Oo. Ano yung kabila? Ano na yung kabila eh, di ba? Yun nga. Oh, papunta mataas na kahoy yan, Lipa. Ayaw madetect nung ano. Ayaw madetect nung autos eh. Bakit? Ewan ko ba, kanina hindi na-detect eh. Ano pa ako eh, nagpa-scan pa. Ayan na naman. Hindi pa pwede? Ano? Ayan na. Ijeng. Kapila pa. Saan pa? Ayan. Malusot na. Pasok, boss. Dito na kami sa San Juan, Batangas kay Kuya Oliver's Gotohan para mag-breakfast. Time check is 8:27 p.m. Sabay tayo. Kalusay na rin kayo. Makakasabay. Mabagal lang naman kami. Ikaw na ba? Ako na. Anto ka na eh. Kikilride ko yan pag ako. Kaya lalo tayo maantokin. Init pati. Tayo ng init.
Wala pa namin nakauwi. Kayo, pag may nakita kayo, oh, simple nyo lang pag may nakita kayo. Let's go. Ingat, sir. Ingat. Kuya, tatlo kami. Kayo. Opo, ayun po yung... Opo, yan. Dati po kami. May sticker. May sticker ka? Saan yung isa? May sticker. Hindi na kami nakapag-breakfast dito kay Kuya Oliver. Medyo mahaba ang pila sa waiting. Decide na lang maghanap na lang ng iba sa aming madadaanan, doon na lang mag-breakfast. Dito na kami nakapag-breakfast sa Buddies sa Lucena City. Lunch na rin. Brunch ang nabot namin dito. It's 10:30 AM. So, from San Juan, Batangas, diretso na kami dito. Dito na kami nag-stop para mag-brunch. Check, it's 11:24 AM at katatapos lang namin mag-brunch sa Buddies. Since nasa Lucena na din lang naman kami, ay dadaan natin kami sa Lucena Capital dahil ang Lucena ang capital ng Quezon, at ang Quezon ay isa sa 11 probinsya ng Region 4, Southern Tagalog. Usually pag nagpupunta ako sa mga probinsya at kung mayroon akong libreng oras,
ay dumadaan ako sa kanilang Kapitolyo Kabisera upang masilayan ko ang ganda nito. Nung makita ko yung gusali ng Lucena Capitol, napansin ko na ang nakasulat ay Tayabas Capitol. Kaya nagtanong ko kay Dr. Google at ito ang kanyang kwento. Noong mga 1570s daw, unang sinaliksik ni Kapitan Juan de Salcedo ang dating Kalilayan na kalaunan ay itinatag bilang isang lalawigan noong taong 1591. Ang mga prailing Franciscano na sina Juan de Plasencia at Diego de Oropesa sa pagitan ng taong 1580 at 1583 ay siyang nagtatag ng bayan nito na pinangalanan din na Tayabas. Ang Tayabas ay inorganisa ng mga Espanyol sa pamamagitan ng mga misyonaring Franciscano at ang Lucena ay isa lamang sa mga pare nito. Ang Tayabas ay naging kabisera ng lalawigan noong 1749 at pinangalanan ang lalawigan pagkatapos nito. Ang lugar na ito ay naging kilala bilang kota sa Espanyol o sa Tagalog ay kuta. Ang paglago ng lokal na kalakalan sa pandagat ay pinadali sa pantalan ng kota at ang huling pagkatalo ng mga pirata ng Moro na naglalakbay sa tubig ng Luzon at Visayas ay nagbigay daan sa paglago ng Lucena bilang isang bayan na kalaunan ay humantong sa pagiging kabisera ng probinsya ng Tayabas noong 1901. Tapat, Ren. Ren, tapat. Sir, ang pangalan mo? Ako, sir. Sir, picture lang. Mga turista. Yung sa tapat ng munisipyo. Sir, sige po. Ah. Sir, pero sa loob po ba? Ah, hindi. Dahil labas lang. Balik sir, parking nyo lang po. Ate po, may Sa tapat, parking ah. Pwede ba dito ba ate? Parking. Picture lang sir. Di lang sa tapat na kasama yung motor. Para Kasama po ito. thank you. Pwede, pwede. Thank you. Noong Nobyembre 3, 1879, isang royal decree ang inilabas at opisyal na pinagtibay ng Orden Superior Civil ang pangalang Lucena bilang parangal sa isang Espanyol na pare na si Padre Mariano Grana o Granja na nagmula sa Lucena, Cordoba sa Andalusia, Espanya. Si Padre Granja o Grana ang naging responsable sa pag-unlad ng baryo na naging isang parokya noong 1881 at ang Lucena ay naging isang independyenteng munisipalidad noong Hunyo 1, 1882. Di ba dyan yung para center? Kaya basta na lang. Pero Lucena pa rin. Galit? Sige, pakuha tayo. Ito yung harap eh, di ba? Noong 1901, matapos ang pagsupil sa resistensya ng Pilipino, sinimula ng mga Amerikano ang muling pag-aayos ng struktura ng lokal na pamahalaan. Ito ay humantong sa kalaunan ng paglipat ng kabisera ng probinsya ng Tayabas sa Lucena noong Marso 12, 1901. Ang pagbabagong ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kontrol ng mga Amerikano sa rehiyon at pagtatag ng sibilyang pamahalaan. Ang gusaning Quezon Provincial Capital ay dating Tayabas Capital na ipinagkaloob ng abogadong si Pilemon E. Perez ang lote noong 1901.
Ginawang konkreto ayon sa tinakda ng Public Act number 1637, April 30, 1907. Binago at pinalaki noong 1930 at tinapos noong 1935. Nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig at pinaayos sa pamamagitan ng US Philippine Rehabilitation Tidings Act, April 30, 1946. Pinangalan ng Quezon Provincial Capital sa bisa ng Republic Act number 14, September 7, 1946, na nagpalit sa pangalan ng lalawigang Tayabas ng Quezon. Sir, thank you ah. At kamakailan lang, nakuha ng Lucena City bilang top 5 sa safety city sa Pilipinas to travel. Ito'y batay sa inilabas na datos ng World Travel Index. At mas mapapabilis pa ang pagbiyahe patungong Lucena galing ng Santo Tomas pag natapos na ang ginagawa sa South Luzon Expressway Toll Road 4 o SLEX DR4. Ito ay may haba na 66.74 km. Ang proyektong ito ay inaasahang makakabawas ng oras sa pagbiyahe mula 1 oras ng ngayon kasalukuyan na inaabot na 4 na oras. Alis na kami ng Lucena Capital. Going to Bicol na. Time check is 11:50 AM. Dito na kami sa Bitokang Manok. Stop lang kami saglit. Mag-juice lang kami dahil sobrang init na. And then, biyahe na naman ulit kami. Akit kami ng Bitokang Manok. Nadulas ka? Nakulang ako. Ano?
Update lang, 3:22 PM. Dito na kami sa Lopez Bypass Road, Lopez, Quezon. Nabutan na kami ng pagbagsak ng malakas na ulan. Nakisilong muna kami dito sa may Rapid Auto Service. Maraming salamat, Rapid Auto Service. Nagpagas na din pala kami kanina sa Petron Dumaca, Quezon. Kaninang 2:23 PM. Nakalimutan ko lang na magpapicture. 10 liters ang naipakarga ko. Full tank na sa 10 liters. Inabot ng 554 pesos at 55.40 ang per liter. Mas mura dito. Kanina sa Shell Manila, 61.45 per liter. Inabot din ng 236.4 kilometers ang tinakbo namin bago ako nagpagas ulit. Although may laman pa din naman yung tangke ko nung nagpagas ako. 3:35 na. Ngayon lang ito nila. So, paalis na kami tuloy ulit ang biyahe. Nag-ready na. Gabi na kami punta sa stayan namin. 3:35. 5:18 PM, dito na kami sa Camarines Norte. Nag-stop kami saglit para mag-rest at magpa-picture na din. 7:43. Ito lang gipa ng kami. Ang Chinese ang body dito. Ano? Dinner muna kami dito sa Bastian Food Garden. 11:43. Pa lang kami. Alas 12 na. Ano pa lang kami dinner. (9:12 PM) nagpagas kami ulit sa may Petron Sipocot sa may Camarines Sur. 6 liters lang pinakarga ko dahil may laman pa yung tangke ko. Inabot ng 340.80 pesos sa 56.80 per liter. Bali 143.4 kilometers na ang tinakbo namin bago kami nagpagas ulit. Pangatlong pakarga ko na ito sa first day ride namin. A total of 376.9 kilometers na yung tinatakbo namin. 1:15 AM pa check-in pa lang kami dito sa Hotel Villa de California. Dito yan sa may Ligao City, Albay. Dito na kami mag-overnight stay para makapag-rest. Then tomorrow morning mag-start na kami mag-Mayon Loop. (2:21 na in the morning, buti may bakante. Kaya lang wala yung family. So, naroon. Kaya nagkahiwa-hiwalay kami. Tigi-tigi isang kwarto lang kami. So, puno na kasi. So, by tomorrow morning, 8 AM ang sipat namin para mag-Mayon Loop. And then, papaba na ulit. Tapos kung saan nabutan ng dilim, doon na ulit kami magpa